Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati ang kanyang mga anak at yung kanyang asawa nitong si VP Sara, magkamali na naman tayong manugang. Di ko kasi natin alam yung mga ganyan. Basta yung asawa ni VP Sara, dinamay ho kasi pati itong si Mayor Baste, itong si Kong Pulong, kung ano-ano mga kabalbalang pinagsasabi nitong si Trililing. Ito ho ang report kaugnay dyan sa balita na yan. Ito. Right, Senator Trillanes, sir, may pinail na po ba sa inyong libel si former President Duterte? Nako. Wala pa po. Pero kung gagawin po niya, haharapin ko po yan sa korte. Dahil ang tapang, no? Akala mo talagang totoo. Yung haharapin ko yan sa korte. Okay lang sana kung totoo eh. Kaso narinig nyo lang yung yabag ng mga sundalo nung nagpunta kayo sa Manila Peninsula, di ba? Nung nandun kayo sa hotel, narinig nyo lang yung yabag ng mga sundalo. Surrender kayo eh. Haharapin ka talaga. doon po sa bank secrecy law, kapag ang basihan ng kaso ay ang bank accounts, may exemption po yun sa bank secrecy law. Pwedeng maungkat yun. Totoo yan. At alam po, ganito po, no? Apo. Ang problema niya, inamin niya na po sa video, pinakita ko po yung video, inamin niya yung bank accounts na prinisenta ko, totoo sa kanya, noong 2016. Yun ang problema dito sa sobrang kasi sinungaling, nakakalimutan niya eh. Hindi niya nakakalimutan, Brad. Ang problema kasi sa inyo dyan, pagka meron siyang inamin, pagka sinabi niyang totoo yan, lahat nung nandun sa listahan na linatag mo na kung saan napapaganito si VP Sara. Napapaganyan siya eh. Talagang takang-taka siya eh. Pati yung pangalan ng mga kamag-anak nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali-mali ho yung spelling. Doon sa ipinakitang statement of account o yung basta yung mga account number, pati yung mga pangalan mali-mali ho. Kaya pagkain namin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung ilinabas mo na yon totoo, damay lahat ng mga nandun sa listahan na yon. Kaya hindi niya pwedeng aminin yon. Tanga ka ba? Ha? Diba, alam niyo ho, so yun ang problema niya. Anong sasabihin niya hindi totoo ay siya mismo. Grabe ho. Tignan niyo, tapang nitong si Father Adik. Matapang lang naman ho siya kasi siya, yung tipong medyo may edad na si Tatay Digong pero ginawa mo yan nung kabataan ni Tatay Digong. Inamin niya yon at pinalabas ko yung video na yon dun sa Quadcom hearing. Ayun. Kung ano man ang inamin niya, Trililing, ayusin mo muna yung buhay mo, Brad. At tupagin mo yung kandidatura mo. Bagay, alam naman ho niya na hindi na siya mananalo kaya focus na lang ako dito kay Duterte. Marami akong makukuhang pakinabang dito. Kita nyo naman, di ba? Marami tayong makukuhang pakinabang dito kay Duterte. Maraming galit ngayon sa kanya. Yan sa House of Representatives. Si Tambaluslos. Di ba? Ganun ang dating eh. Kung saan siya may pakinabang, nandiyan mo yan si Antonio Trililing. Ito na ho, pinaka-latest survey ng Pulse Asia. Ito, pakinggan ho natin tong report. Nanguna sina dating DSWD Secretary Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto sa senatorial survey ng Pulse Asia. 62.2% ang nakuha ni Tulfo, 59.2% naman si Soto. Tayo rin sa ika-4 na pwesto sina re-electionist Bongo at dito na muna ho tayo. Dito sa dalawang pangalan na to. Itong
Bongo at Ben Tulfo. Diyan pa lang ho mga kababayan. Paano nagtay ang dalawa na yan? Paano? Paliwanag nyo. Hindi ko kayo dyan sa sa Pulse Asia. Pulse Asia. Paliwanag nyo. Saan nang galing yung salamangkang napagtay nyo yung dalawang mama na yan? Si Mr. Malasakit, itatapat nyo kay Ben Tulfo. Wala akong galit kay Sir Ben. Kay Bitag. Wala ho tayong galit kay Bitag. Pero meron hong mali dyan sa survey na yan. Paano naku naman. Walang ginawa yang si Senator Christopher Bongo kundi atupagin, alalayan yung mga kababayan nating kapos dyan sa pambayad nila sa kanilang mga hospital bill, sa mga nasunugan, nabahaan. Yun ang focus niya eh. Tapos bigla-bigla itatapat nyo lang siya dito kay Bitag. Wala tayong problema kay Bitag. Di tayo galit kay Bitag. Pero unfair ho yan kay Kong Marcoleta, kay Atty. Vic Rodriguez, kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano ho bang ginawa ng mama na yan? Diba? O, Bitag, wala ho tayong galit kay Bitag. Pinapanood din natin yung mga binibitag niya. Broadcaster Ben Tulfo. Ikalima hanggang ikasyam na pwesto, si re-electionist Pia Cayetano. Teka. Pakita ko ho ng maigi sa inyo para maliwanag. Kwentas klaras tayo dito. Yan, si Ping Lacson sa pinaka... At nagbabalik senadong si Manny Pacquiao. Susubukan ding magbalik senado ni Ping Lacson na nasa ikalima hanggang ikasampung pwesto. Kasama niya sa senatorial aspirant si Willie Revillame at Senator Bong Revilla. Pampito hanggang pang-14 si Makati. Ano nangyayari dito sa mga survey na to? Bagay, no? Racket ho nila yan eh. Racket ho nila yan sa Pulse Asia eh. Di ba? Willie Revillame, seryoso? Natalo pa itong si Senator, siyempre popular yan, lagi, araw-araw nasa television yan. Pero itong si Lito Lapid, laban mo naman ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Grabe naman. Ang sakit naman ho nun. Abby Binay, ilaban nyo ho kay Senator Bato de la Rosa. Diba? Ang sakit ho nun. Yung mama na yan, talagang nagtatrabaho ho yan sa Senado. No? Nagtatrabaho itong si Lito Lapid, di nga natin malaman eh. Senador pala yan. Di ba napapaganon na lang ho tayo? Kaya nakakalungkot tong isipin na ngayon pa lang, tapos na. Di pa nag-uumpisa election, tapos na. Maniwala ako kayo sa akin, tapos na election. Tapos na ho. Yung mga kandidato natin, gusto ho nating manalo. Gusto ho natin lahat yan manalo, yung lineup ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mananalo ho ba tayo kung dadayain ng eleksyon? Diba? Yun lang naman ho yun mga kababayan eh. Kahit anong pilit pa natin ng kampanya, kahit magkanda paos pa tayo, pero susubukan natin. Kay Kong Marcoleta, kay Atty. Vic, kay Pastor Kibuloy, susubukan natin. Kay Atty. Jimmy Bondo, kay Atty. J.V. Hinlo, kay Sir Philip Salvador, susubukan natin. Bibigay ho natin yung best natin. Pero paano ho pala done deal na yung election na yan? Diba? Kumbaga kung manalo man itong mga larawan na pangalan na nakikita nyo sa inyong harapan, hindi na ho kayo magtaka dahil done deal na nga yung election na yan. Kumbaga kinukondisyonan mga kaputak ng mga kababayan natin dahil dadayain nila yung 2025 midterm election. Kumbaga yun, kumbaga ano pa lang yun, conspiracy theory. Pero base sa ating nakikita, yung wala ho silang pakialam kahit magalit ang sambayan ng Pilipino sa kanila. Yung tipong kahit yung popularity, yung approval rating na itong mga nakaupo na to, wala ho silang pakialam. Kasi pagka yung nag-endorso sa'yo ng pagka-senador, yung presidenteng nag-endorso sa'yo, napaka-pangit ng kanyang track record ngayong mga panahon na to, yung kanyang approval at trust rating. Sigurado, kung ikaw isa sa mga tinaas na kamay niyan, dapat susunod yung mga makukuha mong punto sa mga maglalabasang survey. Kasi paano kanila pagtitiwalaan yung presidenteng nagtaas sa kamay mo, puro kapalpakan. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Yun ang point natin dyan. Ngayon, ang issue lang ho natin dito, simple lang. Ganito lang naman ho yan mga kababayan. Kung talagang hindi mind conditioning to, dapat ang COMELEC maglabas na ng direktiba na tigilan na muna lahat ng survey na yan. Sang-ayon ho tayo doon sa gustong mangyari ni Kong Dante na wala na muna, tigil na muna survey. Diba? Kasi mind conditioning baka done deal na, tapos na tong election na to, yung gagawin nating shade na ganyan, ano na lang ho yun, kumbaga, parang sarsuela na lang, ika nga. No? Mayor Abby Binay.
Pang-10 hanggang pang-14 sina Senator Lito Lapid at Amy Marcos. Hanggang rank 15 naman sina Senator Bato de la Rosa at Las Piñas Congresswoman Camille Villar. Si Erwin Tulfo rin ang nanguna sa Octa Research Survey. Sinundan siya ng kapatid na si Ben at ni Soto. Pasok sa Magic 12 ng survey sina Go, Revilla at Cayetano. Pati sina Lacson, Senator Amy at Pacquiao. Humahabol din sina Lapid, Tolentino at dating Interior Secretary Benhur Abalos. Pati si Binay, Villar, Revillame, Gringo Nasan, De La Rosa at Pangilinan. Ayun na nga mga kababayan, yun ang pinaka-latest na survey ng Octa Research at Pulse Asia. Ngayon naman mga kababayan, ano lang ho yun, kumbaga mind conditioning. Wag ho kayong panghinaan ng loob. Ika nga. Pagka yung mga kandidato natin hindi nakaupo sa 2025, guguluhin na ho natin ang usapan. Ika nga. Yarin lamang gusto ho nilang guluhin ang usapan. Guguluhin na ho talaga natin. Sang-ayon ho ba kayo doon mga kababayan? Sasali ho ba kayo sa panggugulo? Bago ho natin guluhin, magpapasko na, no? Palakpakan natin yung mga nag-like at nag-subscribe. Para doon sa mga hindi pa nag-like at subscribe, wala ho kayong pala. Hindi kayo kasali dito. Tamad-tamad nyo. Isang ano lang naman eh. Kayo talaga, oo. Isang pindot lang yan. Di man kayo mahihirapan, wala pang bayad. Yan na yung pinaka-aginaldo ko sa inyong lahat ngayon. Yung subscribe button at like button na yan at share button na yan. Diba? O ito na ho, pakinggan natin kung paano binalagbag na itong si Ledesma, itong si Akop, pabida kasi itong itong Akop na to sabagay kung yung package deal pati diyan sa PhilHealth, wala ho talaga siyang magagawa. Ito. Pusin na natin si Kong Akop, tapos Yes, doon after na tayo Kong Akop, we will proceed to Oo, kasi Congressman Panaligan. ako pang huli Sorry. kasi Mr. Chair eh. Yes, sorry. Meron pa tayong plenary. Thank you, Mr. Chair. Pasensya na po, medyo nadala lang po kami na-carried away lang po kami. Please continue, Congressman Akop. Your Honor, I'm sorry. Mr. Ledesma, gusto ko lang i-point out talaga na ang nakikita ko business na kayo from all the data that's in front of me. Kasi your investment in time deposits, local currency, amounts to 135 billion in 2023. While in 2022, it was 126.4 billion. So, it's sa isang taon, nag-invest kayo sa time deposit by 10 billion. So, now, we go to the other investment that you have. Mr. Chair, just a Hindi, quick... para malaman na ng tao. Yeah, Mr. Chair, just a quick... No, you let me finish first. Oh, yan. Yan ang hirap po dyan. Yung napakabalahura ho nilang magtanong. Yan ang problema dyan. Paano magpapaliwanag si Ledesma? Parehas lang naman kayo may problema niya si Ledesma at Congressman Akop. No? Kahit babanatan mo siya, kahit ano pang banat mo sa kanya, pare-pares lang naman kung kayo mga perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Wala naman kung kwento yung mga pinag-uusapan nyo na. Bigyan nyo ng subsidiya at bantayan nyo yung mga programa, mga loko-loko. Kasi you also have investment sa securities. Tama po. And I would like to read yung investment in government bonds in 2022, 270.7 billion. In 2023, 331.6 billion. You could just imagine that. Ang lalaki. Now, investment in corporate bonds from 1.1 billion to 4.4 billion. So, ang utak po ninyo ay investment. Hindi po service. The way I look at the data. Now, you also have earnings doon po sa right of use. Tama po. And I think it would amount to 1+ billion a year. So, ang dami-dami ninyong kwan dito sa data na nandito sa harapan ko. So, why is it like that? Hindi po para sa tao yung nangyayari na yung the money of PhilHealth should be used to increase the package or to decrease the contribution. I don't see that in the data that's available to this representation. Can I comment, Mr. Chair? Yes, please. Again, Mr. Chair, thank you so much. We are not Yan.
Yang ating PhilHealth ang chairman ng PhilHealth na magaling sa investment. Pasensya na ho kayo para dun sa mga miyembro kung mas malaki ho ang prioridad ng PhilHealth pagdating sa investment kumpara dun sa pagbabawas doon sa mga claim ng mga miyembro. Pasensya na ho kayo. Dapat palakihin muna yung pera. Ngayon yung kikitain doon sa mga investment na yun, hindi naman ho natin malaman kung saan mapupunta. Everything you mentioned was true. We're not refuting everything that was mentioned by Honorable Acop. Again, like I said earlier, we have to change our policy, or we have already begun to change our policy. So yes, it is showing that our investments are increasing, so and so. But again, I'm humbly asking this honorable committee to give us just a little more patience. It's very clear what direction we're taking po, and our focus on benefit expansion will continue to be as aggressive, and in the next few years, iiba yung trend po at iikot yon. So I just want to mention that po. We hear you loud and clear, Mr. Chair. We are changing our direction, we are changing our policy, and we will get there. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair. With the indulgence of the Honorable Panaligan. Yes, Congressman Acop, you are recognized. Thank you. Hindi po mawala sa isip ko yung sinabi ni Mr. Lim Siaco na part of the subsidy given to PhilHealth would be used for investment. Tama po ba yung pagkarinig ko? Mr. Chair, Yes, Mr. Lim Siaco, you are recognized. maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat ko. As I mentioned, once papasok ang pera sa korporasyon, pambayad sa benepisyo, and of course, pag hindi na ready na tayo, nabayaran na natin yung mga benepisyo, the excess money ay napasok natin sa investment. Now, the pera from the national government, Mr. Chair, as I mentioned kanina, in the year 2023, ang alokasyon from the Tax ay nasa 80 bilyones. And wag na po tayong pumunta doon sa details. Tinatanong ko lang kung tama po yung statement na narinig ko. Tama po ba na part of the subsidy given by the national government would go to investment? Mr. Chair, Yes or no? tama siya. Pero Yun lang po ang tanong ko. But let me proceed. Wag na po kayong mag-explain. Kasi kung tinitingnan ko po yung data doon sa budget of expenditure and sources of financing, yung appropriations and obligations ng PhilHealth Insurance Corporation, from 2017 to 2022, wala po kayong isinoli na pondo. Nagamit nyo po lahat. So, totoo na nagbayad kayo sa benepisyo at ininvest ninyo. Pero sa tingin ko, mas malaki po yung investment na ginawa-gawa po ninyo eh. You remember sa budget hearing, Mr. Ledesma, sabi ko, what are you? Service provider o business? Di ba? Tinanong ko po kayo. Yung kayo naman dyan sa House of Representatives, what are you? Corp or Congress? Why? Because sa totoo lang kami dito, mga nanonood sa inyo dyan, nalilito na rin mo kami. Kung nalilito kayo dyan sa PhilHealth, kung ano ba sila, service provider ba sila o investment company. Kami naman nalilito kami, di namin malaman, korte ba kayo dyan? Mga investigador ba kayo dyan? Pulis ba kayo dyan? Di namin alam, papakulong din kayo eh. Diba? According to the records, your interest income for 2022 was 11 billion. And your other income is 698 million plus. In 2023, your interest income rose from 11.5 billion to 20.7 billion. So, ibig sabihin, lumaki yung investment amount ninyo. Di po ba? So, you're becoming a business enterprise, not a service enterprise. The statistics would show that. You could just imagine, from 2022, 11.5 ang interest income ninyo. In 2023, yung interest income nyo is 20.7 billion. And your other income rose also
from 698 million to 815 million. So, yung earning ang nangyayari eh. Mr. Chair. Mr. Ledesma, you recognize. Duly noted, Mr. Chair. Yes, that is correct. That is all correct, Mr. Chair. But I'd like to mention po, that's why I keep on reiterating po that our primary focus now is on benefit expansion. So, Mr. Chair, if we do that, we aggressively focus on benefit expansion, yung trend na po yan, mag-shift po yan, diba? Dahil umaakyat yan, ngayon, magiging pababa na mo yan. Especially now that we are very aggressive. But po, we will not deny, tama po lahat ng sinabi po ni Honorable Ako. Okay, having said that, may we know what is the ratio of the payout versus the investment source from the subsidy for the year 2023 and 2024? Yes, Your, ano po yung... Yes, Your Honor. Can we just... Yes, yung binibigay sa inyong, in short, gusto po naming malaman, yung binibigay sa inyong subsidy, ano yung ratio ng binibigay ninyo sa tao at yung portion nun kung ilan ang ini-invest ninyo? We'll just, Your Honor, we'll put together the figures. It's a very good question. No? We'll put together the figures, Your Honor, with your permission. Yes, please. Give in a minute. Mr. Chair, Yes. for 2023, Mr. Chair, the benefit payout of PhilHealth for the indigent, for the indirect contributors amounting to 58 billion, Mr. Chair. 58 billion. Apo, ang ating Ito yung payout. GAA, Mr. Chair, ay nasa 80. But the amount released in CA by DBM ay nasa 50. So in other words, for year 2023, mas mataas yung benefit payout natin sa indirect compared to the received amount of 50 bilyones, Mr. Chair. Ang gusto kong malaman, magkano muna yung binigay sa inyong subsidy nun, noong 2023? Sa 2023, Mr. Chair, 80 billion po sa GAA 80 po billion. natin. Opo. Okay. 80 billion. Sa 80 billion, 58 billion sa payout. Opo. Okay. So yung remaining na ilan ang ano nun? 22 billion, ito yung napunta sa investment. Hindi po, Mr. Chair. As I mentioned, Mr. Chair, 50 na receive namin na NCA. Pera. 50 lang ang natanggap ninyo. 50 lang natanggap namin. Okay. So saan kayo kumuha ng 8 billion? Mr. Chair, ito po ay ang pera na nalikom ng korporasyon for the past several years, including yung mga premium contribution from the direct. Yun ang pinampabayad po natin. So ibig sabihin, yung remaining na Anak ng 22 hindi ninyo natanggap. Hindi pa nyo po na-receive. namin natanggap. So may Labo utang nun. pa sa inyo yung ano? DBM po. DBM. Opo, nag-usap na po kami last week po ni Yosek Okay. Toledo. Sa 2024, Sa 2024, Mr. Chair, magkano muna yung subsidy ninyo, supposedly? the subsidy from the Syntax ay 40. 40. And Bakit ang layo ng ano, from 80B naging 40? Okay, so 40B ang naging subsidy. 40 billion po. So, And dito, benefit payment po, as I mentioned kanina, as of September, ay nasa 62.4 billion already. 62 billion ang Benefit payout. payout. And Baka sinasabi mo, sinama mo na yung subsidy tsaka yung ano, parang kinumbine mo na. hindi, Mr. Chair, that is intended for the indirect contributors account, Mr. Chair. So, eto lahat, etong 58 billion, eto na yung buong payout sa buong 2023. Tama? That is intended for the indirect contributors, Mr. Chair. Kaya nga, sa buong 2023. Opo. So, magkano supposedly yung galing sa inyo? Kasi pag sinabi mong subsidy, tulong lang to eh. Opo. Di ba? Opo. So, yung galing sa inyo, parang ginawa mo, parang lahat, kinover mo lahat dun sa subsidy. Yung sa inyo. Mr. Chair, for year 2023, the benefit payout ay nasa 118 billion. And again, the Ilan yung ano? 118 billion, Mr. Chair, yung total benefit payout ng PhilHealth. So, Hindi, yung galing sa inyo. so 118 Hindi naman billion yung mga nag-numero. bawas ng 58. Kayo na magaling.
Mga 60 bilyones, Mr. Chair, So magkano yung collection ninyo? sa collection po natin. Ang collection po ng PhilHealth total, Magkano yung total for 2023? 2023, Mr. Chair, total premium received. Cash po ito, from cash flow. Okay. Nasa 198 billion, Mr. Chair. 198 billion. Yes, Mr. Chair. Sa 198 billion, di ba dapat ito muna yung uubusin mo? Tapos kung may matitira lang sa, kung kukulangin ito, saka tayo kukuha sa subsidy, tama po ba yun? Kasi ang subsidy, ano yun eh, parang suporta lang yun eh. In the event na kulang eh. Tama ba? Mr. Chair, Eh para ang ginawa mo, lahat kinarga mo yung kalahati sa ano, kinarga mo dun sa subsidy, para ang ganda nga naman pakinggan, nagamit ninyo yung subsidy. Tapos yung supposedly sa inyo, kinaltasan lang ninyo ng konti, tapos yung bulto, yun ang ininvest ninyo. Tama ba pagkakaintindi ko, Ma'am Congresswoman Kimbo? Mas magaling po kayo sa math. Mr. Chair, itanong natin kay SVP. Ipaliwanag ninyo sa amin. Ito namang si Kimbo, masyadong feeling na talagang magaling sa numero. Yung feel niya pagka inaano siya, yung tipong magaling na ekonomista. Naku, wala ho. Magaling magpakaaso, pero ekonomista. Kung paano ba ang isang insurance fund? Hindi naman tama na kung kumokolekta ka ng piso mula sa isang grupo, ay yung piso na yan ay dapat i-apply dun sa grupo na yan. Dahil ang insurance is risk pooling. Tama po ba? tama, Mr. Chair. Oh, so ibig sabihin na hindi naman porket sumingil ka para sa indigent families. Ibig sabihin para sa 4Ps, para sa seniors, etc. na halimbawa 74 billion. Hindi naman ibig sabihin na kailangan 74 billion lang ang gagastusin natin para sa grupong ito. Tama po ba? Mr. Chair, tama po. Because Correct po. that's not how an insurance fund works. Tama po ba? Tama po, Mr. Kaya Chair. nga tayo may tinatawag na i-compute natin actuarially kung magkano ba dapat ang premiums. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. So, wag niyo pong lilituhin kami. Diba? So, Hindi naman kayo linilito eh. Pinapakita nyo lang na nalilito kayo para may masabi kayo. kasi parang ang pinapalabas ninyo is kulang pa ang binibigay ng Kongreso sa PhilHealth. Parang ganyan ang pinapalabas ninyo eh. Parang, kung tama po yung pagkakaintindi ko una muna nilang ginagamit yung subsidy. Tapos yung contribution nila, na dapat doon muna nila binabawas, yun na lang ay kung may sobra pa. Kaya laki ng sobra nila doon sa mismong contribution. Parang gano'n nangyari dito eh. Subsidy, dapat tulong lang yan eh. Hindi yan yung pinaka-main na pinagkukunan ninyo. Parang ginawa niyo, binaligtad ninyo eh. Okay. Naiintindihan ko na kung gustong mangyari nitong si Congressman Joel Chua. So, ang gusto niyang gawin, yung pera na nalilikom galing sa contribution ng mga miyembro, sila yung gagamitin para doon sa mga indigent. Tama ho ba? Indigent ba ho ba tawag doon? Doon sa mga hindi miyembro. Doon sa mga cover ng universal healthcare, yung mga hindi nakakapagtrabaho, yung mga mahirap, yung mga masenior, yung mga paralitiko o yung mga may kapansanan. So, gagamitin muna yung pera natin ng mga miyembro, uubusin muna doon sa mga individual na yon bago ho ipasok yung subsidiya na dapat naman talaga at nakalaan sa batas na yung subsidiya na yon gagamitin doon sa mga indigent. Di ba? Doon gagamitin yon. Nakalaan yung nakuwang mga tax sa mga matatamis na inumin, doon itatapal yung mga yon. Para doon sa mga indigent. Yan, di ba? Doon ilalagay yon. Ang gusto mangyari nitong si Congressman Joel Chua, ubusin muna yung pera natin, yung mga nag-contribute ng monthly, yung mga premium, yung mga sumasahod. Tapos pag naubos na yung pera natin, doon pa lang daw gagamitin yung subsidiya. Kung di ka ba naman isa't kalahating bobo. Hindi, sorry. Wala ho palang bobong tao. Stupid. Kung di ka ba naman isa't kalahating stupid,
Pera namin yun, bakit nyo gagamitin doon sa mga indigent? Bakit nyo gagamitin sa kanila? Mr. Chair. Loko-loko ka.